Gusto kag kamaturan igsuon. Undangin ang sige nimong ampo anang mga kalag sa mga nangamatay kay wala na ni paglaom. Iampo hinuon ang kalag sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong mga parinti, sa imong mga kaila nga buhi pa nga nakita nimo nga napariwara ang kinabuhi ug nalayo sa Ginoo kay kana sila aduna pay paglaom. In Hebrews 9:7 says, "It is appointed unto man once to die and after that is judgment." Kung naimpierno ilang kalag didto na to sila maghulat sa final judgment ug kung nalangit na didto na pudto ang ilahang mga kalag nag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Mao nang puntingi ang mga kalag sa buhi, ayaw ng mga kalag sa mga patay. Lisod lagi ning anak bitawng maghatag komento sa butang wala kay background sa gitawag og pagtuo sa simbahang Katoliko unya mag-create kag imo nga pangunahuna og interpretation sa pagtuong Katoliko mamahimong sayop gyud ang paghatag og komento sa butang nga may kalambigitan sa pagtuong Katolika. So una, nganong iampo man ang patay, ikaduha kinahanglan bang iampo ang patay or niadtong kalag sa mga nangamatay. Ikatulo, unsay epekto sa kalag kining atong gihimo nga gitawag og pag-ampo. So una kanang giingon nimo nga tawag ining di na kinahanglan ni ampo ang mga kalag kay wala na sila'y gitawag og paglaom pa sa ilang kaugalingon. Yes, mo bitaw kinahanglan og support, kinahanglan og gitawag og tabang nganuman kay ang pagtuong Katoliko na may pagtuo nga after death katong gi-quote nimo Hebrews chapter 9 verse 27 is judgment, and after judgment ang kalag na ay kapaingnan. And sa inyo manggod nga mga dili Katoliko, duha lang ang kapaingnan sa tao after death. Kanang giingon ni Saint Paul sa Hebrews chapter 9 verse 27. Duha ri kapaingnan sumala pa ninyo, impyerno lang og tawag ining langit. Muna kun ato ang tan-awon wa agyoy mga dili Katoliko nga malangit. Ngano man kay posible man nagwa kabuhat og sa. So kung nakabuhat na gitawag og sala, bisag pagkapila mo manghain og pasaylo, na may damage ang sala nga gihimo. Ano man kay every sin, every sala nga ato ang himuon na anay katugbang nga damyos. Granting nga napasaylo ang inyong gitawag og sala, nawala ang inyong guilt, pero ang damage kinahanglan pa man ninyong bayaran. Di mo mamutog purgatorio. So buti pasabot impyerno ra mo diretso. Ngano man kay dili man pwede makasulod ang kalag didto sa langit nga naay lama ni anang maong gitawag og sala or naay lama sa damyos sa gitawag og sala. So kami mga Katoliko, mituo mi anang after death is judgment. So after death naay gitawag og particular judgment hukom tinagsa ang kalag after ihukman sa Dios na anay gitawag og kapaingnan. Kung maimpyerno, di na kinahanglan iampo ang maong kalag. Kung malangit, di na kinahanglan iampo ang kalag kay unsa may itabang nato nga na naman sila sa langit. Pero ang amuang gitabangan kadtong naluwas na nga mga kalag apan nag-amtos paghihapon sa ilang pagbayad sa temporaryong silot base og nagikan sa ilahang temporaryong mga damyos nga ilang nahimo samtang ang ilang sala o naghimo sa nagsala og napasaylo kini pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Kay again sa ako nang gimo kaganina ang sala na ay duha katawag ining epekto, guilt and damage. Matanggal ang guilt sa pinaagi sa gitawag og sakramento sa confession, pero na ay damage ka magpabilin nga kita ang mubayad ini. Kung buhi pa ta, ayun, makabayad ta pinaagi sa atong corporal and the spiritual works of mercy, pero dapat ato aning buhaton, ato aning tawag ining madawat sa panahon nga ang atong kalag naa sa estado sa grasya mo na kinahanglan og sakramento. Pero kung mamatay ta, nya wa tong mabayad ang atong damyos, manang nituot ta sa lugar nga nag-ingon ni San Pablo nga kalayo nga naay pagkalingkawasan. Kanang giingon ni Ginoong Kristo sa St. Matthew chapter 5 verse 26 nga kining maong lugar nga diin mabilanggo ka hangtod kabayran nimo ang imuhang gitawag og salaod. So mao na nga mamahimong naay pulos ang tawag ining pag-ampo kun ang ato ang gipahinungdan sa pag-ampo kadtong mga kalag nga nanginahanglan sa pag-ampo aron kuhaon sila aron malingkawas sila ni abtong luna nga naay temporaryong silot base or tawag ining resulta sa kining damyos nga atong nahimo samtang gitawag og nakasala ta. So man every time ang Katoliko mag-ampo sa Dios para sa mga kalag sa mga nangamatay na refer na didto sa gitawag og mga kalag nga naa sa purgatorio, dili na refer sa impyerno, dili po na refer sa langit. Kanang mingon mi nga unta maluwas sila Ginoo, buti pasabot na mo nga mga Katoliko malingkawas sa temporaryong silot nga naa dito sa purgatorio. Ngano man kay ang mga kalag nga naa sa purgatorio
igo na lamang nagulat sa mga pag-ampo sa mga buhi nganuman kay nag-amto sila sa temporaryong silot. Munang mo file mi og appeal kay para kadtong silot temporarily na ilahang tawag ining naangkunan mabawas-bawasan ni pinaagi sa pag-ampo kay sumala pa na San Pablo 1 Timothy chapter 2 verse 1 ngun pa niya himuon ang tanang mga pag-ampo alang sa tanang mga tao. So nagpabilin man ang mga kalag sa mga tao nga naa sa purgatorio, tao manggihapon na. So manang i-offer na anamong among gitawag og pag-ampo aron malingkawa sila. 2 Maccabees chapter 12 verse 40 to 45 aron malingkawa sila sa gitawag og silot nga temporaryo. So mo na hinungdan na kami mga Katoliko mag-ampo mi para sa mga kalag sa mga nangamatay kay importante na para namo. Ngano man kay responsibility sa matag Katoliko ang pag-offer og pag-ampo sa mga kalag sa mga nangamatay na. Tungod sa hinungdan, bisan sila patay na, bisan sila tawag ining naa na sa laing kalibutan, apan nanginahanglan sila tabang sa usa sa bahin sa lawas sa Ginoong Jesucristo nga mao ang gitawag og simbahan mo nang amo ang gitabangan, pinaagi sa amo ang gitawag pag-ampo. Magpulos ba? Yes. Nganong magpulos ba tungod sa hinungdan na kadtong mga kalagan na sa purgatorio, kung malangito sila, after tawag ining maserbisyuhan nila ang ilahang temporaryong silot ni anang maong lugar pag malangit sila iampo punta nila nga nagampo para pud nila nga malingkawas sila ni anang maong gitawag og lugar. Sa inyo di naman ninyo iampo tong mga kalag sa mga nangamatay kay di naman katag 10%. Mo nang wa ni pulo sa inyo mo nag-iro pag maglubong di na handumon di na iampo. Unya nagtuob ya gid mo nga malangit mo dili di mo malangit kung tawag ining mamatay mo nga naa sa sala. Ana inyong pag-angkon-angkon nga gidawat na ko si Kristo akong personal nga manluluwas. Sa bakba na wala na sa gitawag og sabuat. Botong ipasabot kinahanglang dawaton si Kristo sa pamaagi niya mismo. Bunyag, kumpirma, tawag ining sakramento sa Eucharistia, kumpisal, extreme unction, kasal ug kining tawag ining pagkapari. So mao man ang pito. Diha nato madawat ang Kristo, ang hingpit nga kinabuhi o ang hingpit nga tawag ining grasya aron malangita o pamasahin nato aron malangita. Pero tungod ni ana naman tay tawag anang gihimong kaugalingong sa na may kaugalingong damyo sa sala nga ato ang gito gihimo mo nang kinahanglang bayaran. Hindi nato mabayaran sa kalibutan, bayaran ta na sa laing kalibutan nga mo nang giingon namong purgatorio. Kung di mo mutuan ng purgatorio, subiit ayaw mutuan ng purgatorio. Pero sigurado ko pag mga matay mo diretso mo impierno, ano man kay malpanagitan nga pasaylong inyong sala. Pero ang damyo sa inyong sala o man ninyo nabiyari, impierno gihapon mo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Igsuon, ang pangalan sa atong Ginoo Jesus Christ, dili Senyor Santo Niño. O walay laing pangalan muluwas nimo, Jesus Christ, dili Senyor Santo Niño. O basaha diha sa Buhat 4 verse 12 kung kinsang muluwas nimo, kung kinsang pangalan muluwas nimo. God bless. Jesus, Ginoo ko di mo madam, dili untong magpakaos tong kaugalingon ba? Kung wala ta kabalo sa ato ang tawag ining gipang istorya, di lang ta istorya. Ngano man kay kanang inyong presentation or kanang imuhang gipresentar karon nagpasabot lamang kana gawa kay alamag sa balaang kasulatan. Gitawag pa biya unta ka og tawag ining pastuya nya pagkahuman imong ipaila ang imong kaugalingon nga wa kay kabangkaagan sa balaang kasulatan.
Remember nga ang Ginoong Jesucristo sa dihang nahimo siyang tao, dili dako diretso madam. Niagi og pagkabata madam, niaging pagkabata ba nahimong bata. Unya ka ng word nga Santo Niño madam, dili na siya personal name. Kung dili usan na siya ka descriptive name nga nagapunting sa bata nga nahimugso didto sa pasungan uban ang iyang inahan nga sa Santa Maria o ang iyang tawag ini nga foster father si Saint Joseph. Unya mismo kanang word magud nga Santo Niño sa Spanish, sa English Holy Child, dili man Katoliko ang nag-imbento ana. Dili ang simbang Katolika ang nag-imbento ana, kundi kanang word nga Holy Child o Santo Niño gikan na sa Dios nga pulong nga gilitok sa anghel diha sa mahal nga birhen. Sus Ginoo ko madam, ang sa kuan pa ba may pud madam no naapi mo tuo sa imo ba no? O mura pud kuan ba imong ipa-translate ang Jesus Christ dito sa Spanish word. Sa Spanish word nya himuon nimong Santo Niño. Dili oy. Ang Santo Niño og si Ginoong Jesucristo maura na nga persona. Kining Jesucristo ni agi ni pagkabata sa diyang nahimo siyang bata gitawag siyang Holy Child or Santo Niño. Tuon-tuon po lagi panagsapod kay lisod po kaayo mga pataka lang tawag ining presenter niya pagkahuman magkatawa ang mga naminaw sa tua niya. Siyempre maulawan gyud ta kay tungod kay nagpailagod ta nga pastoy niya pagkahuman ang ato ang presenter dili mao, ang ato ang gisulti dili mao. Again madam ha, sa dihang nahimong tawo si Kristo dili dako diretso niagi siyag bata. Kay niagi man siyag bata ang tawag sa balang kasulatan niya Holy Child. Sa Spanish pa na Santo Niño. Kay ang word nga holy sa Spanish santo. Ang word nga bata refer sa balaan sa tawag ining lalaki nga bata o niño. Mao na nga balaan nga bata Holy Child Santo Niño. Kinsa man nga balaan nga bata Holy Child o Santo Niño si Jesucristo. So mga Katoliko pag magsimba sa Santo Niño gisimba na mo si Ginoong Jesucristo kay dili man naglahi ang Santo Niño og si Jesucristo ngano man kay kanang ninyo Santo Niño og Ginoong Jesucristo maora na nga person, ang second divine person sa Santissima Trinidad. May pagbubalik ka pa Katoliko madam, tuo pa minimo. Nya gamitan na imuhang tawag ining kahibalo itudlong ka matura. Ana sing butbut kabalo biat ang aman sa bakak mao ang yawa. Mahimo jud kaniyang anak o imuhan ang ipadayon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.